Yo, good morning mga katongs. Magandang umaga, araw, tanghali, gabi. Yan. Ay. So, update ko kayo dito sa ating Berdana at Bulacan White. Kasi tagal natin hindi na mapablog to eh. Kahapon kasi linggo, after namin mag-harvest nila kuya at magtinor ng talong, dito ko sila pinatrabaho muna kasi linggo kuwan muna sila sa construction. So sabi ko damuhan muna nila tong sitaw. So okay naman, nayari nila. Tapos ayun, sakto papatubigan ko ngayon, papatabaan ko. Ayan, ito po yan mga katongs. Ito yung Berdana, medyo manipis. Yung Bulacan White, ito lapad ng dahon. Ang pilatis ng Bulacan White, medyo madalang ang nadadalangan ako sa kanya, sa bunga, sa bulaklak. Pero yung Berdana, ito po lang kasi sa pataba mga katongs. Yung Berdana natin na delay. So napatubigan ni Bato kahapon to. Sabi nung bumiyahe nga po ako kasi parang Jay, sabi ko iba to, patubigan niya yung madadamuhan nila kuya, sundan na ng pataba at patubig. So nakabawas si Bato rito. Then ako, yan, ako ngayon na magpapatubig at pataba. Si Bato mag-grass cutter doon sa gitna sa talong. Hindi ko na mabobomba ng ano yan, ng banda mo kasi medyo mataas na. Sabi ko grass cutter na lang yan kasi yun, yun ang gagawin ni Bato. Tapos ako, ayun, papatubig tayo diretso. Unahin lang natin ito yung ano, yung bungad. Yung mga katos, so, luminis yung ilog kasi may mga nangingisda. Ay, ilog isapa. Kaya nagpandar tayo ng robin ngayong tanghali para patubig si Bato rito sa talong. Papatubig siya ng talong dito sa gitna yung ginras cutter niya. Kaya sasabuhin, bubudburan ng pataba. Matapos ko pong tulungan si Bato magpaandar ng robin doon, dito naman ako nagpapatubig sa sitaw. So medyo mahina, tagal natin pinapatubigan. So hindi natin mayayari hanggang ngayon yung sitaw lang. Pero pagka dumilim na mga katong, sililipat ko naman sa ano to, sa ampalaya. Yun, pwede nating patubigan sa gabi kasi diretso lang naman yung tutok-tutok lang. Ito kasi maraming hindi pantay eh. May mataas, may mababa sa tudling ko. So pagka mataas kailangan natin magduktong ng hose. Excuse me po. So si Bato, ayan, patuloy pa rin nagpapatubig doon sa talong sa may gitna. At di man natin mayari ito bukas, konti na lang matitira, yung mga bungad na lang. So inuna ko tumutulo. Pagka tapos ko yung mga dulo na ito, doon na ako lilipat sa ampalaya. Patubigin na rin yung, tas bubudburan ko rin ng pataba. So yun nga po, Sir Eduardo, yan.
Thank you po sa binigay yung blessing. Ayan si Sir Eduardo ng Las Vegas. Yan, thank you po sa inyo. Nagbigay si Sir ng 10,000. Ang sabi ay para kay Tongs, Bato, Greg, Bentong at sa aking asawa. So 5 po daw yon, 5 person, tig to 2K per each. So siyempre ang siguro kinausap ko naman si Bentong dito kasi andito sila Kuya Poge at si Bisaya, so hindi naman kami iba rito. Sabi ko siguro bibigyan ko na lang si Bato ng 1.5, si Greg 1.5, si Bentong 1.5, and then ako 1.5, de 6,000. Tapos yung kay Mrs, yun po ang isi-separate ko, 2K, so 8,000. So may natitirang 2,000. Siguro bibigyan ko si Kuya ng tig 1,000 yun, si Poge, si Kuya, at syempre si Bisaya hindi rin mawawalan. So 1.5 din sa akin, yung 500 ibibigay ko kay Bisaya para lahat po meron. So okay po, malaking malaking tulong po. maraming salamat po muli kay Sir Eduardo ng Las Vegas. Yan, hindi ko na banggitin yung apelyido niya. Okay mga katongs, ayan, tapos ko nang patabaan yung mga dulo. Ito yung mga matataas dito sa dulo, so bukas dito na lang itututok sa bungad dyan. Lilipat ko na sa muna, sa Ampalaya, para makapagpatubig tayo doon. Pwede natin lamayin yung kahit hanggang alas 10. Naglagas yung mangga nito mga katongso. Ayan, lahat ng dahon. So yan, tinuto ko na nga po dito sa Ampalaya. At habang naghihintay tayo mapuno yung tubig, ang gagawin natin patubig pala dito mga katongso, sa pataba sa isang munang butas, tapos kabilang side ay pataba, tapos nalakto tayo para mabilis makuha muna natin lahat. Then palipas tayo ng 2 araw, 3 araw yung kabila naman, tapos budbud uli ng pataba. So ayan, sabi ko habang naghihintay tayo ng tubig, harvest muna tayo ng sitaw. Ayan, nag-harvest nga po sila, so tulungan natin para hindi gabihin. Malamang gagabihin na to. Gabi na nga, hindi pa gabi. Ayan. Harvest na naman sila kuya ng sitaw. So tayo na ng lip miner, oh. Pasukan na tayo ng lip miner.
ang problema mga katongs, baksak na yung sitaw. Napanood ko kanina kay Dan TV. Patay tayo ngayon. 50 na lang. So ewan ko lang gaano papaktura sa atin. Pagka nag-bend ito, ayawan na. Konting ano na lang itong mga katongs, konting mga pinamatagal na 3 linggo rito, iniintay natin. Sabi mo mga katongs, i-prepare natin yan. Malamok. Alin? Ha? Ha? Double ka ako na ano, sitaw. Ah. Ano ba isa tuloy? Dalawa na lang eh. Yo mga katongs, pataba. Dito tayo sa harap ng kubo ni boss. Saan ayan nga po, kung saan nagpapatubig at pataba tayo dito sa Ampalaya. Siguro matatapos ko lang muna itong unang block, tapos bukas naman yung kabila. Kaso bibiyahe ko, oo nga pala mga katong, bibiyahe pa ako. Siba to siguro papatubig doon, budbud ang pataba. So tuturo ko na lang sa kanya kung ano mix ng pataba natin. Then alas 8:47 na nga po. Ayan, March 31. Isang na lang to, isang butas na lang mayayari ko na. Bali naglalaktaw tayo ng isang butas kasi sa susunod na pataba yung kabiyak naman ang lalagyan natin. Tapos pararaan na lang natin ng patubig yung mali pala, pararaanan lang ng patubig bukas yung kabiyak. Tapos yung sa susunod na araw, yung may pataba na yan na binudburan, pararaan lang ng tubig. Tapos yung kabiyak na hindi natin binudburan, yun ang bubudburan natin ng pataba. So ganun lang, pero malakas yung nilalagay natin kasi lupa dito mga katongs, kapag nasobra sa tubig na umaga nagpupunto kagad yung tubig. Hindi pwedeng tingmakin ng tubig, kailangan kalahati tuyo, kalahati yun ang tinutubigan, kasi sisip-sipin na lang din yan. Mukha nung ginawa ni Bato sa gitna, pare-parehas niyang pinatubigan. So kinabukasan inabutan pa namin may tubig, kaya ang bilis yung pinapakawalan yun. So
So nahuli ko yung diskarte, kaya ganun lang ang ginagawa. Yun, namula yung, kumbaga nasaktan yun, kaso hindi naman namula yung dahon. Tapos ayan, sila Greg, ini-sprayan nila yung ampalaya lahat. So tig-isang karga na lang ata sila pina-spray natin. So yung sinasabi ko, sakripisyo sa gabi mag-i-spray para sigurado mahuhuli natin yung mga naninira. Isa pa, hindi gano'n na-stress yung halaman kasi malamig ang panahon pag gabi. Hindi yung sa maga tayo mag-i-spray papunta sa init. So yung gamot nakakakonding yan, nakakaluto ng dahon, lalo na pag matindi init. Kaya yun ang ginagawa namin, di baling tiyaga lang, sakripisyo sa gabi, spray. So at least pag natulog ka, kahit tanghaliin ka ng magising, okay lang, kesa naman maga-maga kagigis mag-i-spray, di ba? So ayan, isa ng butas na lang to mga to, maya maya out na rin ito. Patayin ko na yung electric motor. So tuturo ko iba to kung ano gagawin niya. Siguro siya muna ang kakana rito, diretso yung patubigan to pataba para pumarehas. Ang mix natin ng pataba mga katongs, mas marami winner kaysa sa Unit 16 kasi makapal na yung dahon ng ating ampalaya. Kontrolin natin sa guwan. So winner yan, okay na siguro to. Sabog. Sinasabog lang natin sa gilid dyan. Kaya naman yung mga katong sala ng damo. Kasunod sa grass cutter lang nila Greg na ito. Sa makalawa ulit harvest tayo na ito. Sila Greg. Doon, tabi na kayo. Ha? Tabi na kayo. Bunga. Giliran mo na rin.
Nakakabila ba? Eh. Ano, kabilaan ini-spray nila bato, kabilaan side, pero isang one na siya nakukuha nila. Kasi hindi na pwede yung one side lang eh. Tulad yan, ito may bubong na, so kailangan anuhan din yung bubong para, kasi karaniwan nandyan na yung mga insekto na nakatago dyan. So mag-aabot na yung buwan nila sa taas. Tama lang yung pagkapataba natin. Ayan, malusog pa naman yung ano. Sarado ko na. Baho. Okay na, abot na pala. So papatayin na natin yung electric motor.